Maagang naulila si Philip dahil namatay ang kanyang ama at ina sa isang trahedya sa dagat. Mabuti na lang at hindi naman kalayuan ang bahay kanyang Lola Esther sa kanilang bahay. Kaya ito ang kumupkop sa kanya. Kahit papano ay kaya naman siyang buhayin ng kanyang Lola Esther dahil meron itong maliit na sari-sari store na bagamat maliit ay malakas naman ang bentahan, lalo na at nasa gilid sila ng daan at malapit rin sa daan papaakyat ng bundok. Kaya karamihan ng mga taong nakatira sa bukid ay sa kanila bumibili ng mga kailangan nila sa kanilang mga pamamahay. Gaya ng bigas, delata, kape, posporo, at gaas para sa lampara. 4 na taon matapos makagraduate ng high school, ni Philip ay iniwan na rin siya ng kanyang lola. Namatay ito nang dahil sa stroke. Palibhasa may tindahan, kaya naman sagana rin ito sa pagkain na nais nitong matikman. Halos malunod sa kalungkutan si Oliver dahil sa pagkawala ng kanyang lola. 2 linggo siyang nagluksa at hindi nagbukas ng tindahan. Pero hindi naglaon ay naisip niyang magbukas na rin. Palagi kasi siyang kinukulit ng mga suki nila nang magbukas na. Dahil ayaw nilang sa malayo pa bumili. Kaya iyon na nga ang kanyang ginawa. Muli niyang binuksan ang tindahan ng kanyang lola. Pero kinausap niya ang isang kababatang lalaki na tambay lang din sa bahay na magtrabaho sa kanya bilang tendero. Pumayag naman ang kaibigang si Zenon dahil mahirap lang din ang pamilya nito at halos hirap kumita ng pambili ng pagkain sa araw-araw. Isang araw, nakita niyang natataranta ang kapitbahay niyang si Aling Teresa. Naghahanap ito ng mga lalaking makakatulong sa pagbubuhat sa asawa at isakay sa bangkang pasaherohan. Na-stroke daw kasi ang asawa nitong si Mang Roland. Kaya isusugod nila sa ospital sa mainland. Bilang isang mabait na kapitbahay ay kasama si Philip sa mga nagbuhat kay Mang Roland papunta sa bangka para maisakay. Lumipas ang 1 linggo. Buhay naman na naiuwi ang lalaki, pero tabingi na ang mukha nito. At ayon pa sa asawang si Aling Teresa, under observation pa rin daw at kailangan ibalik sa ospital after ng 2 weeks. Nalungkot naman si Philip para sa mag-asawang kapitbahay. Ang bahay ni Mang Roland at Aling Teresa ay nasa karatig lupain lang ng tinitira ni Philip. Kahit mga 5 minutong lakaran ang distansya ng kanilang bahay, matatawag pa rin na kapitbahay dahil iyon lang naman ang pinakamalapit na bahay roon. Walang anak ang mag-asawang ito. Sa loob ng 10 taong pagsasama ay hindi sila nabiyayaan na magkaroon ng supling. Ang sinasabi nilang dahilan dahil may problema sa matres si Aling Teresa. Itong si Mang Roland naman kasi ay may isang anak na babae mula sa naging karelasyon nito dati. Pero naroon iyon naninirahan kasama ang ina sa Maynila. Minsan na rin iyong nakita ni Philip nang minsang dumalaw ang dalaga sa bahay nila Mang Roland. Pero nagtagal lang iyon ng 1 linggo kaya hindi masyadong naging ka-close ni Philip. Pero nakausap niya rin naman dahil sa kanila bumibili ng mga gamit nito sa kusina at mga toiletries. Isang araw, may dumaan na naglalako ng sariwang isda sa tapat ng tindahan ni Philip. Agad siyang bumili ng 2 kilo. 1 kilo para sa pang-ulam nila ng tauhan niyang si Zenon, tapos 1 kilo naman ay balak niyang ihatid sa bahay nila Mang Roland.
Alam niya kasi na wala nang time na mag-abang ng isda sa tabing dagat ang asawa ng lalaki. Dahil sa pag-aasikaso sa alagang may sakit. Nagpunta siya sa bahay ng mag-asawa. Aling Teresa, tawag ni Philip sa may bakuran ng bahay. Oh, Philip, ikaw pala. Bakit? Tanong ng ginang. Isda po. Binili ko po kayo dahil tingin ko wala ka ng oras na maghanap ng matinong maiulam nyo. Magkano naman ito, Philip? Bigay ko na lang po yan para naman makahigop ng sabaw ng sariwang isda si Mang Roland. Kamusta na po siya? Ala, Phil, maraming salamat talaga ha. Noong isang araw ko pa siya balak pahigupin ng sabaw ng sariwang isda. Puro na lang kasi sabaw ng pinakuloang gulay ang ipinapahigop ko sa kanya. Nagagalit na nga eh. Wala na raw bang iba? Ayoko naman siyang iwanan. Dahil baka bigla na lamang atakihin at bumaksak sa sahig. Walang makakatulong sa kanya eh. Halika sa loob, Philip. Narito lang naman siya sa sala para presko. Pumasok na nga si Philip sa bakuran ng mag-asawa at pumasok na rin sa sala. Kamusta ka namang Roland? Bati niya pa sa lalaki. Bigla naman iyong naiyak at tumango-tango. May mga sinasabi iyon pero hindi niya maintindihan dahil paralisado na nga pati ang muka. Ala, Aling Teresa, bakit po siya umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Philip. Nako, natutuwa yan na dinalaw mo. Kasi nga, ay magmula noong ma-stroke yan, wala naman dumalaw sa kanya, kahit isang kaibigan. Lalo na yung mga madalas niyang ilibre sa inuman, ni hindi man lang siya nasilip. Iyon ngang mga kalalakihan na nagbuhat sa kanya papunta sa bangka ay lahat yun ay binayaran ko ng pera. Ikaw nga lang ang hindi nagpabayad eh. Kaya tuwang-tuwa yan na dinalaw mo. Ganun po ba? Mang Roland, kaya ako po ito ginagawa dahil tumatanaw po ako ng utang na loob sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Noong panahon kami ni Lola lang ang nangangailangan. Hindi nyo rin kami pinabayaan. Tsaka tayo lang naman po ang magkapitbahay rito. Kaya sino pa bang magtutulungan? Pagkasabi noon ni Philip, ay pati si Aling Teresa ay naiyak na rin at yumakap kay Philip. Sabi naman ni Philip, hayaan niyo po, dadalasan ko ang pagdalo ko rito at ipagdadala kita ng ulam at prutas. Tatango-tango naman si Mang Roland at may sinasabi. Pero katagang mat lang ang naririnig niya. Kaya sa tingin ni Philip ay salitang salamat ang sinasabi noon. Matapos ang mahigit 15 minutes na kwentuhan ay nagpaalam na si Philip. Sige po, Aling Teresa at Mang Roland, uuwi na po ako. Magluluto pa po ako ng pantanghalian namin ni Senon. Hindi rin kasi pwede na iyon ang paglutuin ko. Walang magbabantay sa tindahan eh. Sige, Philip. Salamat sa hatid mong isda ha. Wala pong naman. Sagot ni Philip at tumalikod na. Pagkarating sa bahay ay agad na ring nagluto ng kanin at ulam si Philip. Sumapit ang tanghalian. Wala namang gaanong bumibili sa tindahan, kaya nagsabay na sila ni Senon na mananghalian. Bye Philip, kamusta si Mang Roland? Ayun, buhay pa naman. Kaso sa nakikita ko, parang mahirapan maka-recover eh. Ipagdasal na lang natin na humaba pa ang buhay niya. Baka sakaling sa susunod na mga panahon ay bawasan niya ng pag-inom at pagbabarkada para hindi na siya ma-stroke ulit. Umiiyak nga kanina eh. Dahil mula raw noong ma-stroke si Mang Roland ay walang ni isa sa mga katropa niyang dumalaw. Ultimo yung mga natawag nila na magbubuhat sa kanya pagsakay sa bangka
Lahat iyon ay nagpabayad. Maliban lang sa akin. Ganun talaga bay. Masyadong mabait si Mang Roland Mahilig man libre sa inuman. Ni hindi kinikilala kung totoong kaibigan bang kaharap niya. At least gayon, napatunayan nila na napakinabangan lang sila ng mga nagpapanggap ng kaibigan nila. Komento pa ni Sanon. Noong sumunod na araw ay nagatid na naman si Philip ng upo na panggulay. At maging sa mga sumunod pang mga araw ay panay lang ang hatid niya ng mga gulay para sa mag-asawa. Isang araw noon, pasado 11:00, ay si Philip muna ang nagbantay sa tindahan. Nagpaalam kasi si Sinon na uuwi lang saglit sa kanila. Bumili kasi ito ng langka na nilalako, kaya ihahatid niya sa bahay nila. Habang nakatulala lang si Philip na nakatanaw sa labas ay nagulat siya nang may isang magandang babae ang tumayo sa harapan ng tindahan. Miss, ano yun? Tanong niya. Nakangiti lang sa kanya ang dalaga, sabay sabing, "Pwede ko bang bilhin ng gwapo at mabait na tindero?" Naku, walang ganun dito miss. Pero teka, kilala ba kita? Tanong ni Philip kasi naguguluhan siya dahil bakit siya binibiro ng gano'n ng babae kung hindi naman sila close o magkakilala. Grabe ka naman, Philip. Ilang taon lang akong hindi nakapagbakasyon. Nakalimutan mo na ako. Ako to si Kyla. Sinong Kyla? Yung anak ni Tatay Roland. Oo, naalala ko na. Mabuti at umuwi ka. Alam mo na palang nangyari kay papa mo. Oo siya ang dahilan kaya umuwi ako agad. Siya nga pala, maraming salamat Phil ha, sa pagmamalasakit mo kay Papa at kay Tita Teresa. Ano bang pinagsasabi mo? Wala naman akong ginawa Hasus, nagkakaila ka pa. Si Tita na mismo ang nagsabi. Ikaw lang ang nag-iisang tao na dumalaw kay Papa. Tapos, araw-araw ka pang naghahatid ng gulay o isda. Yan ba? Wala yun. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Minsan na rin akong tinulungan ni Papa mo. Kaya marapat lang na gumanti rin ako ng pagtulong. Kaso, hindi ako nakapaghatid ng pangulam sa kanila ngayon Wala kasing naglako ng isda. Wala ring naglako ng gulay. Langka lang ang nakita namin na dumaan Di tamang-tama pala. Nag-uwi ako ng kanin ng baboy at atay kagabi. Kaya niluto ko kanina bilang minudo. Ito, para sa'yo. Wow, mukhang sarap Haba, oo naman. Masarap talaga akong magluto. Siya nga pala, pwede ba akong makitambay dito kapag bored ako sa bahay? Aba, oo naman. Walang problema. Sige na. Uuwi na ako, Pila. Salamat ulit ha. Ano ka ba? Ako dapat ang nagpapasalamat dahil hinatiran mo ako ng ulam. Wala pa yan sa kalahati ng utang namin sa'yo sa araw-araw mong paghahatid ng pagkain ng libre kina Papa. Sige Pil, bye na. Wika ng dalaga habang palalayo. Tulala naman si Pil na nakatitig sa nakatalikod na dalaga habang naglalakad. Napakaputi kasi ng mga binti noon. Maging ang buong katawan ay masasabing maputi talaga at makinis. Maging ang likuran ng paa ay makikitang mamula-mula ang kulay. Ganon kaputi ang dalaga. Mahaba ang buhok na alon-alon ay may pagka-brown red ang kulay. Napalunok ng laway si Philip. Inilala niya ang itsura ng dalagang iyon noong nakita niya dati. Maputi na iyon pero hindi pa naman makurba. Straight lang ang katawan at medyo payat at walang kurba.
Pero ngayon ay talagang kaakit-akit na. Nagulat na lang si Philip noong tapikin siya ni Zenon. Dumating na pala ang tendero niya na hindi niya man lang napapansin. Anyari, bay? Bakit ka tulala? Nakakita ka ba ng engkanto? Wala. Sige, ikaw na munang magbantay rito. Magsasaing na ako. May pangulam na tayo. Ito, minudo. Hinatid ng anak ni Mang Roland. Anak? Wala naman silang anak, di ba? Sila ni Aling Teresa ay walang anak. Pero si Mang Roland ay may anak sa una niyang kalivin dun sa Maynila. Nakilala ko na yun dati. Pero saglit lang nanatili rito. Tapos ngayon, dumalaw rito. Nagatid ng ulam at nagpapasalamat sa pagbibigay ko palagi ng ulam kay na Mang Roland. Wawa, mukhang nangangamoy love life pa. Biro pa ni Zenon. Sira, walang ganun oh. Tumatanaw lang ng utang na loob ang tao eh. Pinag-iisipan mo na agad ng kung ano. Di sige. Kapag nakita ko yun, didiskartehan ko agad. Para naman makatikim ako ng taga Maynila. Biro pa ni Zenon. Sabi naman ni Philip. Sira ka talaga. Bahala ka nga sa trip mo. At magsasaing na ako. Kakamot-kamot sa ulo na wika pa ni Philip. 2 araw ang lumipas. Medyo makulimlim ang kalangitan na mukhang babaksak ang ulan. Maagang pinauwi ni Philip si Zenon dahil baka maabutan pa ito ng pag-ulan. Wala na rin namang gaanong namimili. Nagsarado na rin sila agad ng tindahan. Nakaupo lang si Philip sa may pintuan ng kanyang bahay nang makitang paparating ang dalaga. Agad siyang tumayo at sinalubong ito sa trangkahan ng bakuran para pagbuksan ng kahoy na gate. Oh, Kayla, may bibilin ka? Wala, Phil. Makikitambay lang sana ako sa'yo. Ganun ba? Sige, pasok ka pala. Uwi ka pa ni Philip at muling inilak ang gate ng bakuran. Pagpasok. Kayla, gusto mo ng kape? Nagkakape ako eh. Kakatapos ko lang din kasing kumain. Hindi, Phil. Ayoko magkape. Pwede bang alak na lang? Alak? Sigurado ka? Oo, Phil. Seryosong wika ng dalaga. Edi, sige. Pumasok ka na sa tindahan. Pumili ka ng gusto mo. Agad naman tumayo ang dalaga at pumasok sa tindahan. Pagkalabas ay may dala ng gin na bilog at isang pomelo juice, tsaka isang malaking chips. Pakimix na lang, pila. Inilapag iyon ng dalaga sa lamesa. Kaya ibinuhos ni Phil sa pitchel at dinagdagan ng tubig. Inilagay niya iyon sa maliit ng lamesa sa may sala, kasama ng isang maliit na baso. Agad namang naglagay ng baso ang dalaga at agad nilagok. Si Philip naman ay yung kape niya pa rin ang tinutungga. Muling naglagay ng alak ang dalaga sa baso at ininom agad. Hanggang sa makatatlo iyon ng tagay. Wala pa rin nagsasalita. Pero makikita sa mata ng dalaga na tila maiiyak na ito. Huminga ng malalim si Philip at tumabi sa dalaga. Kayla, hindi man tayo close pero parang malapit na kamag-anak na rin ang turing ko kay na papa mo. Kaya ibig sabihin, pwede mong sabihin sa akin ang dahilan ng kalungkutan mo ngayon. Doon na isinubsob ng dalaga ang muka sa balikat ng binata at umiyak. Grabe ang iyak noon na parang sobrang lungkot talaga. Hinayaan lang muna ni Pili para mailabas ang bigat na dinadala. Hinaplos niya lang ng likod noon. Nang matapos sa pag-iyak ay tsaka pa lang nagsalita ang dalaga. Pasensya ka na, Pila. Nalulungkot lang ako sa kinahinat na ni Papa eh.
Sa tuwing makikita ko siya ay parang dinudurog yung puso ko. Ni hindi niya nga maisara ng maayos ang bibig niya at panay ang labas ng laway niya. Nagsasalita siya pero wala akong naiintindihan. Bakit ba kasi ito nangyayari sa kanya? Masamang tao ba si Papa sa pagkakakilala mo, Pil? Ano ka ba? Stroke ang sakit ni Papa mo. Wala yung kinalaman sa pagiging mabuti o masamang tao. Dahil kung ako ang tatanungin mo napakabuting tao ni Papa mo sa ibang tao. Pero ang tanong, naging mabuti ba siya sa sarili niya? Kasi hindi tayo magiging high blood o may stroke kung maingat sa kinakain. Moderate lang dapat ang inom ng alak at nagpapahinga ng maayos. Sa nakikita ko kay Papa mo, napakabait niya sa lahat ng tao kaya halos araw-araw siyang lasing kasama ng mga barkada niya. Kaya siya nagkaganyan. Ipagdasal na lang natin na makarecover pa siya at kapag gumaling na siya ay maging aral sa kanyang nangyari at magbagong buhay na. Patuloy na humihikbi ang dalaga. Kaya tinagaya na iyon ni Pil para ipagpatuloy ang pag-inom. Noong maubos ang kape ni Philip ay sumabay na rin siya sa inuman. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi. Lasing na ang dalaga at nakatulog na sa sofa. Bigla na ring lumakas ang ulan kaya hindi niya alam kung paano iyon iuuwi. Naisip niyang puntahan na lang sina Aling Teresa at ipaalam kung nasaan si Kyla. Kinuha niya ang payong at lumabas na ng bahay tsaka naglakad papunta sa bahay ni Mang Roland at Aling Teresa. Dumiretso na siya sa mismong bahay dahil nakabukas naman ang kahoy ng gate. Matapos ang ilang pagkatok ay bumukas ang pintuan. "Oh, Philip, bakit napasugod ka bigla kahit malakas ang ulan?" Kasi Aling Teresa, gusto ko pong ipaalam na nasa bahay si Kyla. Hindi makakauwi dahil sobrang naglasing. Parang na uwi. Siya nga lang po ang mag-isang nagiinom. Noong una dahil nagkakape ako. Tapos isang saglit pa ay umiyak na ng umiyak. Hindi ko nga po siya maihahatid rito dahil lasing na lasing siya at napakadulas pa ng daan. Masyado raw po siyang nalulungkot sa nangyari kay Mang Roland. "Oo, Philip. Alam kong sa'yo siya pupunta dahil nagpaalam naman siya. Alam ko rin naman na mabigat ang loob niya sa tuwing nakikita si Papa niya na ganito ang kalagayan. Madalas ko rin siyang marinig na umiiyak sa gabi. Naghahanap yata ng mapagsasabihan ng sama ng loob. Kaya nagpunta sa iyo. Salamat, Philip, ha, sa pag-comfort mo sa kanya. Doon mo na lang din siya patulugin sa bahay mo, Phil. Alam kong safe naman siya roon. At kung iniisip mo na pag-iisipan kita ng masama dahil lasing si Kyla, huwag kang mag-alala. Alam kong mabuti kang tao. At kung sakaling siya mismo ang magsimula ng kung anong bagay na personal, nasa sayo na iyon kung gusto mo rin. Pareho na kayong nasa tamang edad. Hindi mo rin naman siya pinilit na dalhin sa bahay mo. Siya ang kusang nagpunta roon. Kaya malamang ay may pagtingin rin siya sa'yo. Kaya kung sakaling maiuwi kayo sa bagay na iyon, hindi kita sisisihin. Huwag mo naman munang isipin si Kuya Roland mo. Sa sitwasyon niya ngayon ay wala na siyang alam sa mga nangyayari. Lumalala na ang kalagayan niya, Phil. Kaya ako nang tumatayong guardian ni Kyla ngayon. Sige na, umuwi ka na bago pa matakot iyon kapag nagising na wala siyang kasama. Okay po, Aling Teresa. Maraming salamat po sa tiwala niyo. Wala yan, Philip. Mabuting tao ka kaya nararapat lang na pagkatiwalaan ka. Sige po, uwi na ako. Wika pa ni Philip at umalis na. Pagkarating niya sa kanyang bahay ay naroon pa rin si Kyla sa sofa sa sala.
Tulog na tulog pero paminsan-minsan ay humihikbi. Kayla, tara, ilipat na kita sa kwarto ko. Wika niya at tinayo ang dalaga. Nagmulat naman iyon ng mata at tumingin sa kanya. Inakay na iyon ni Philip sa tagiliran nang bigla iyong sumuka. Nasukahan ang damit ni Philip. Maging ang damit ng dalaga ay nasukahan rin. Phil, may suka yung damit ko. Wika pa noon. Sabi niya naman, Teka, ikukuha kita ng timba. tumakbo na patungo ng kusina si Philip at kinuha ang maliit na timba at ibinigay sa dalaga. Doon nagpatuloy sa pagsusuka ang dalaga, habang si Philip naman ay nagbihis ng damit. Pagkabalik ay binigyan niya ng tubig ang dalaga para makapagmumog. Saglit lang ilalagay ko lang to sa kusina. Wika niya at nilagay na sa kusina ang timba na pinagsukahan ng dalaga. Pagkabalik niya sa sala ay laking gulat niya nang maabutang nawalang t-shirt ang dalaga. Inalis na pala. Bakit ka nag-alis ng t-shirt? Mabaho na yan eh. Nasukahan ko na, di ba? Pahiram na lang ako ng t-shirt mo. Oo, sige. Tara, dadali na kita sa kwarto ko. Bakit? May gagawin ka sa akin, no? Wala Doon ka matutulog. Sagot pa ni Phil habang inakay na ang dalaga. Pagkarating sa kwarto ay naghanap si Philip ng t-shirt. Noong lumingon siya sa dalaga ay inalis na rin ang huling tela na nakalapat sa katawan. Naku, bakit pati yan inalis mo? Ang init kasi, Phil eh. At hindi ako makakatulog ng mahimbing kung suot yan. Bahala ka nga. Yoko, susuot ko sa'yo tong t-shirt. Wika pa ni Phil at binisa na nga ang lasing na dalaga. Phil, may gagawin ka sa akin ngayon? Maamang tanong pa ng dalaga. Gagawin? Wala. Babantayan lang kita para makatulog ka ng mahimbing. Bakit wala? Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Ano ka ba? Napakaganda mo nga eh. Pero hindi ibig sabihin ay may gagawin ako sa'yo. So, hindi nga ako maganda sa paningin mo? Hindi nga ganun. Ang ibig lang noong sabihin ay may respeto ako sa'yo. Paano kung sabihin kong wag mo muna akong respetuhin ngayong gabi? Ay, ewan ko, matulog ka na nga. Lasing ka lang eh. Wika ni Philip at pinahinga na ang dalaga. Ang bait mo talaga, Phil. Sana hindi ka bading, no? Sayang ka eh. Wika pa ng dalaga at humiga na ng tuwid. May mga sinabi pa iyon, hindi na nga lang maintindihan ni Philip dahil parang inunguya ang mga words. Habang nakapikit ang dalaga ay tinitingnan iyon ni Philip sa muka. Napakaamo talaga ng mukha noon. Maputi at makinis. Hanggang sa unti-unting bumaba ang tingin niya. Napalunok siya ng laway dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng pag-init. Kaya kinuha niya na agad ang kumot at kinumutan iyon hanggang leeg. Tapos lumabas na ng kwarto. Sinimulan niyang ligpitin ang mga kalat sa sala. Tapos doon na rin naglagay ng karton at banig sa sala. At doon na siya natulog. Kinabukasan, maagang nagising si Philip noong makarinig ng katok. Si Zenon pala. Pinagbuksan niya lang iyon ang pinto tapos bumalik na sa paghiga sa sala. Sabi naman ni Zenon, Anong nangyari? May tulo ang babungan sa kwarto mo kaya dito ka ba natulog sa sala? Naku, hindi. Gusto ko lang rito dahil presko. Sige na, magbukas ka na ng tindahan.
Palusot pa ni Philip nang may nagsalita mula sa pintuan ng kwarto. Phil, pwede bang makikape? Nanlaki ang mga mata ni Zenon nang makita si Kyla na suot ang isang maluwag na t-shirt ni Philip at galing ito sa loob ng kwarto. Kaya pala. Bulaslas ni Zenon. Sabi naman ni Philip, Oh, ang bibig mo Isisasante kita sa trabaho mo kapag hindi ka pa agad tumuloy sa tindahan. Ito na nga boss, tutuloy na. Wala naman akong sinabi. bulong pa ni Zenon habang naglalakad papunta ng tindahan. Nakarugtong lang din naman ng bahay. Tumayo na si Philip dahil humihingi na ng kape ang dalaga. Agad siyang nagpainit ng tubig para sa kape. Habang nagkakape sila ay nagsalita si Kyla. Bakit sa sala ka natulog? Kasi may bisita akong nag-ukupan ng higaan ko Bakit hindi ka tumabi sa kanya? Tanong ng dalaga. Bakit ako tatabi? Baka sabihin niya may ginawa akong masama sa kanya. Sabi naman ng dalaga. Bakit? Sa tingin mo ba, iisipin niyang masama ang mangyayari kung ikaw naman ang kasama niya? Iiling-iling na lang si Philip at hindi na sumagot. Huwag ka na munang umuwi kaagad. May dadaan na maglalako ng isda mamaya konti. Bibili ako. Hintayin mo na para may ulam kayo pagka-uwi mo. Pag-iiba pa ng usapan ni Philip. Tumatawa lang din ang dalaga na tila inaasar pa si Philip dahil sa pagiging sobrang maginoo nito. Siya nga pala, huwag ka nang mag-alala. Alam nila papa mo at tita Teresa na dito ka natulog. Sinabihan ko si tita mo kagabi na lasing ka at hindi na makakauwi. Ang lakas pa naman ng ulan kahapon. Tumawang muli ang dalaga. Kakaiba ka talaga, Phil. Hindi mo na nga ako tinabihan sa higaan. Talagang nagpaalam ka pa sa bahay na dito ako patutulugin. Oo, para hindi sila mag-alala sa'yo. Ngumiti na lang ang dalaga habang umiiling. Makalipas ang isang oras ay may dumuang naglalako ng isda. Bumili si Philip na para sa kanila ni Zenon at para na rin kina Kyla. Pagkaalis ni Kyla ay agad nang naligo si Philip at nag-asikaso na rin ng mga gawain sa pamamahay niya. Matapos makapananghalian ay naroon sila pareho ni Zenon sa tindahan. Nagbabasa ng comics. Nang biglang dumating si Kyla, umiiyak at hapong-hapo na hindi makapagsalita. Kyla, anong nangyari? Si Papa, inaatake muli. Sabi ni Tita, makikisuyo raw sa pagtawag ng pagbubuhat kay Papa. Isusugod namin sa ospital. Sige, hintayin mo lang ako rito. Ako nang tatawag. Wika ni Philip. Agad siyang umalis at noong makabalik ay may kasama ng 6 na kalalakihan. Isinugod na nga sa ospital sa mainland si Mang Roland. Sumama si Philip sa pagpunta sa mainland para may kaagapay sina Kyla at Aling Teresa sa pag-aasikaso. Sa kasamaang palad, idiniklarang dead on arrival na si Mang Roland noong suriin ng doktor. Kaya muli na nila iyong inuwi at nilamaya ng isang gabi. Kinabukasan ay inilibing na rin agad. Labis-labis ang pagluluksa ni na Aling Teresa at Kyla sa pagkawala ni Mang Roland. Pero ganun pa man ay hindi sila iniwan ni Philip. Halos ito na nga ang nag-aasikaso ng lahat, pati na ng paglilibingan. Magmula noong mamatay si Mang Roland ay doon na nakitulog si Kyla sa kanya. Panay lang naman din ang iyak noon. Makalipas ang 1 linggo ay sinabi ni Kyla, Phil, pwede ba tayong mag-inom ngayong gabi?
Oo naman, walang problema. Sagot naman ni Philip. Medyo natuwa na rin si Philip dahil nakita niyang kaunti lang ang alak na inilalagay ng dalaga sa bawat tagay nito. Hindi rin mabilis ang pagtagay na ginagawa, hindi kagaya dati. Hinihintay nito na makainom rin muna siya bago ito tatagay ulit. At noong matapos nilang inumin ang isang bote ng gin na hinaluan ng pomelo juice, ay hindi na humirit pa ang dalaga ng pangalawa. Phil, malapit na akong umuwi ng Maynila. Pwede ba akong makahingi ng favor sa'yo? Oo naman, ano yun? Pwede mo ba akong samahan na matulog sa kwarto ngayong gabi? Sigurado ka? Oo, Phil. Hindi ako lasing, di ba? Nakikita mo naman, hindi pa ako nahihilo. Namumula lang kaunti ang pisngi ko at malayo pa ako sa pagkalasing. Kaya hindi lasing ang kausap mo ngayon at sigurado ko sa sinasabi ko. Okay, sige. Maiksing sagot pa ni Philip. Tumayo na agad ang dalaga at nagligpit ng kanilang pinag-inuman. Naghapbat na rin iyon bago pumasok sa kwarto. Kinakabahan man ay pumasok na rin si Philip sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya lang roon ay nakita niyang nakatitig ang namumungay na mata ng dalaga. Noong lumapit siya rito ay hinila siya sa bahiga at tinawid na nila ang distansya ng kanilang mga labi at ipinaramdam ang itinatago nilang pagtingin sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Philip na pararanasan niya ang bagay na iyon sa isang napakagandang dalaga. Kung tutuusin, isa lamang siyang hamak na probinsyano na tanging high school lang ang natapos. Samantala, ang dalaga ay nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Business Administration at may trabaho ito sa isang lending company sa Maynila. Nag-file lang ito ng 2 months leave para bigyan ng oras ang kanyang na-stroke na ama. Masayang masaya si Kyla sa tinamasan niyang kaninga mula kay Philip. Hindi man niya ito legal na kasintahan, kilala niya naman na tunay ang pagmamalasakit nito sa kanya at ang kanyang pamilya. Kaya wala siyang pagsisisihan sa kahihinatnan ng kanilang ginagawa ngayon. Makalipas ang halos kalahating oras ng paghihinang ng kanilang sarili ay maluwalhati silang nakatapos at natulog na magkayakap. Pagsapit ng madaling araw ay muli pa nila iyong inulit. Kinaumagahan ay tila si Philip pa ang nahihiya sa dalaga dahil sa nangyari sa kanila. Pero nagulat siya noong ang dalaga na mismo ang nagsimula para muling gawin ang bagay na iyon. Ayon pa sa dalaga na isa iyong patunay na hindi nangyari ang lahat noong nakaraang gabi dahil sa lasing o nakainom siya. Gising ang kanyang isipan at buong puso ang pagnanais na gawin ang bagay na iyon kasama si Philip. Kaya naman natuwa na rin si Philip. Kahit pa may pag-aalala sa kanyang isipan, alam niyang malapit nang bumalik ng Maynila ang dalaga at iiwan na siya nito. Paano ang lahat ng iyon? Wala ba iyong ibig sabihin sa dalaga? Sumapit ang huling gabi ng dalaga sa lugar nila Philip. Halos magdamag nilang ginawa ang bagay na iyon. At noong madaling araw na ay sinabi ni Philip, Kyla, magagalit ka ba kung sasabihin kong mahal na kita at gusto kitang maging kasintahan? Sabi naman ng dalaga, hindi ako magagalit dahil gusto rin naman kita. Pero kung ang itatanong mo ay kung pwede mo akong maging kasintahan, malalaman mo ang sagot ko after ng ilang araw kapag nakarating na ako ng Maynila. Bakit ganun katagal? Pwede mo namang sabihin ang sagot ngayon ah.
Oo, hindi lang ang sagot. At pareho ko namang tatanggapin yun. Basta ang mahalaga ay tapat ka sa sasabihin mo. Sabi naman ng dalaga. Kailangan kasi na malayo muna ako sa'yo. Tsaka kakapain ang puso ko kung ikaw ba ang hinahanap nito. Baka kasi masyado lang akong na-attach sa'yo dahil tila naging sandalan kita sa panahon ng kalaryo ng aking buhay at bigati sa nangyari kay Papa. Kapag nasa Maynila na ako at maayos na lahat ng sitwasyon ay doon ko malalaman sa sarili ko ang totoo kong kailangan. Kaya sa ngayon, sulitin na lang muna natin ang mga nalalabing oras ko sa lugar na to. Wika pa ng dalaga at muling sinimulan ang bagay na gusto niyang gawin. Magdamag nga silang puyat dahil sa kanilang ginagawang pagpaparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan ay inihatid ni Philip at Aling Teresa si Kyla sa pier kung saan ito sasakay ng bangka papabalik ng mainland. Tsaka naman sasakay ng bus pa Maynila. Noong makaalis na si Kyla ay nagsalita si Aling Teresa. Philip, walang hanggan ng pasasalamat ko sa iyo sa lahat ng naitulong mo sa amin ni Roland. Maging ang pangungulila ni Kyla ay mukhang natugunan mo rin. Hindi ko na itatanong, pero sa tingin ko, marami nang namagitan sa inyo. Deserve mo yun. Na kay Kyla na ang desisyon kung hahayaan kanyang mawala pa sa gayong napakahirap makahanap ng lalaking katulad mo. Paano ka pa, Aling Teresa? Saan ka na po pupunta nito? Hindi ko alam, Phil. Baka ay simulan ko ang pagtatanim ng gulay sa maliit naming lupain para may makain naman ako. Aling Teresa, baka gusto niyo po na magtrabaho na lang sa akin bilang tindera. Hindi po malaki ang sahod pero sigurado namang may magiging income ka araw-araw. Tsaka libre naman po ang pagkain, kaya hindi na mababawasan ang sahod mo. Hala Phil, hindi ko talaga yan tatanggihan. Pero paano si Senon? Siya naman ang mawawalan ng trabaho. Hindi po, nagpaalam na kasi sa akin si Senon. Luluwas na siya ng Cebu. Pag-aaralin siya ng tiyuhin niya ng kanyang ama. Bali, lolo niya po iyon. Kasi kapatid ng lolo niya ganun ba? Naku, maraming salamat Philip. Ulog ka talaga ng langit sa buhay namin. Wika ng ginang at niyakap si Philip. Makalipas ang isang linggo, nakita ni Philip na nagring ang cellphone niya. Nagulat siya dahil wala naman siyang ka-text na iba roon. Binili niya lang iyon ng second hand sa isang kakilala na umuwi galing Maynila at nagipit sa pera dahil sa kakainom ng alak. Kaya binili niya na agad noong ialok sa kanya sa murang halaga. Sinagot na ni Philip ang tawag. Hello, sino to? Hi Phil, ako. Ito si Kyla. Napatawag ka Kyla? Oo naman, para sabihin na ang sagot na tanong mo kung pwede mo akong maging kasintahan. Oo Phil, tinatanggap kita bilang kasintahan. Magmula kasi noong dumating ako rito, wala na akong ibang hinahanap kundi ikaw. Ni walang oras na hindi kita naiisip at namimiss nga kita ngayon. Kahit ilang araw pa lang nang huli tayong nagkasama. Kaya malinaw na sa sarili ko na kailangan kita sa buhay ko. Dahil mahal na kita. Talaga? Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin, Kyla. Kaso, hindi man lang tayo makakapag-celebrate dahil malayo tayo sa isa't isa. Hayaan mo na. Pwede naman tayong mag-text o magtawagan araw-araw. Tsaka next year, magbabakasyon ulit ako dyan. Sige pala, Phil. Papasok na ako sa trabaho. Papaalis na ako ng bahay
excited lang talaga ako na tawagan ka. Okay sige. Mag-iingat ka, Kayla. Wika pa ni Phil at pinatay na ang tawag. Doon na nga nagsimula ang araw-araw at gabi-gabing communication nila Philip at Kayla. Si Aling Teresa naman ay doon na pinatira ni Philip sa kanyang bahay. Nalulungkot kasi ito kapag umuuwi sa bahay nila dahil nanunumbalik ang lahat ng alaala ng namayapang asawa. Makalipas ang 3 buwan, umaga noon at araw ng Sabado. Maagang nagring ang cellphone ni Philip. Hi mahal, good morning. Masayang bati ni Kayla. Oh, ang aga mo naman tumawag, mahal. 6:30 AM pa lang oh. Hindi pa nga ako bumabangon eh. Bakit ka ba napatawag agad? Tanong ni Philip. Mahal, may ibabalita kasi ako sa'yo eh. Kaso hindi ko alam kung good news o bad news ba ito para sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Tanong ni Philip. Mahal, buntis ako. Hindi kasi ako umiinom ng gamot noong nagpunta ako dyan sa'yo. Kasi ang sabi ni mama na may lahi kaming hindi madali magkaanak. Kaya imposibleng sa ilang beses na sagupuan lang ay makakabuo na agad. Kaya tiwala lang ako nang walang mabubuo. Kaso meron eh. Sorry mahal ah. Malungkot na wika pa ni Kayla. Sabi naman ni Philip, Teka, bakit ka nagsasorry? baka kasi hindi ka pa handa na magkaroon ng anak eh. Naku, ako talagang sinabihan mo niyan ah. Alam mo namang mag-isa lang ako sa buhay. Kaya isang malaking biyaya sa akin ang magkaroon ng anak. So, pananagutan mo ko? Oo naman, bakit hindi? E di, kailangan mo lumuwas ng Maynila para dito ka na tumira. Kasama ako at ang baby natin. Si Tita Teresa na lang ang mag-aasikaso ng bahay at tindahan mo dyan. Oo, mahal. Luluwas kami agad dyan ni Tita Teresa. Isasama ko siya sa pagluwas para saksi siya sa ating kasal. Siya kaya ang representative ni Papa mo. Okay, mahal. Napakasaya ko ngayon. Wika pa ni Kayla. Makalipas ang 1 linggo ay lumuwas nga ng Maynila sina Philip at Aling Teresa. Nagpakasal sa civil sina Kayla at Philip. At makalipas ang 1 buwan ay muli na ring umuwi ng probinsya si Aling Teresa para ipagpatuloy ang negosyo ni Philip na tindahan. Magmula nga noon ay sa Maynila na nanirahan si Philip kasama ang kanyang asawang si Kayla at ang anak nila. Wakas. 3 taon nang mag-asawa sina Joseph at Jamie, pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Marahil, dahil yon sa pagiging pagod at stress sa trabaho ni Jamie. Si Joseph naman kasi ay delivery rider ng isang bangko, taga-pick up at deliver ng mga dokumento sa mga branches at dadalhin sa main office. Kaya pagsapit ng hapon ay relax na siya at nakakauwi na rin ng bago mag-alas 6 sa bahay nila sa Harrison Street sa Pasay City. Isang araw, dumalaw sa bahay nila ang bayaw ni Joseph na si Roy. Si Roy ay nakatatandang kapatid ni Jamie na nakatira sa probinsya. Bayaw, anong meron? Bakit napaluwas ka bigla ng Maynila? Ganito kasi yan, Bayaw. May kachat ako isang magandang chicks. Medyo nagkakaintindihan na kami. Kaya magkikita kami. Kapag nagkasundo, ay iuwi ko na sa amin sa Lucena. Wow, talaga? Ibig sabihin, mag-aasawa ka na? Oo, Bayaw. Mukhang ito na talagang para sa akin eh. E di good luck pala sa'yo. Pagbutihan mo yan ha, magtino ka na. Oo naman. Siya nga pala, Bayaw. Painom ka naman. Matagal na akong hindi nakakainom ng masarap na alak at maraming pulutan eh. Sa probinsya kasi, gin bilog lang at mani ang binabanata namin.
talo-talo na. Okay, sige. Kumain ka muna ng kanin dyan sa kusina. Nagluto naman ako ng sinigang na baboy para may ulam ka. Aalis lang ako. Pagbalik ko ay magiinom na tayo. Yun! Ito ang gusto ko sa tuwing dumadalaw ako sa inyo. Palaging maraming pagkain at may painom pa. Abay, oo naman. Ikaw pa ba? Ikaw kaya ang pinakapaborito kong bayaw. Ha? Bakit? Ilan ba ang bayaw mo? Isa lang, ikaw lang. Kaya naman pala ako ang paborito mo dahil wala kang pagpipilian. Haha, sige na, kumain ka na at aalis muna ako. Sa malayo ako bibili ng pangmalakasang pulutan. Ayos na ba sa'yo ang crispy pata? Tsaka sisig na rin, nagawa rin sa crispy pata. Naku bayaw, panalo yan. Sausawan na maanghang ha, huwag mo kalimutan. Abay syempre naman, hindi pwedeng mawala yun. Sagot pa ni Joseph at umalis na ng bahay. Ang bayaw niya naman na si Roy ay nagsimula ng sumandok ng kanin. Pasado 1:00 ng hapon kasi ito dumating. Mabuti ay binili na ni Jamie si Joseph na abangan ang kuya nito dahil darating ng tanghali. Kaya naman, nag-half day lang sa trabaho si Joseph para mapaghanda ng pagkain ang pagdating ng kanyang bayaw. Pagbalik ni Joseph, ay kumpleto na ang dala nito. Gilbis at lime juice, crispy prata, sisig, yelo at juice. Nagvideoke na rin silang dalawa habang nag-iinuman, kaya enjoy na enjoy si Roy sa inihanda ng kanyang bayaw. Pasado 8:00 nang dumating si Jamie. Oh, huwag niyong sabihing maghapon kayong nag-inom. Sabi naman ni Roy. Hayaan mo na bunso. Minsan lang ako makadalaw rito sa inyo Magsusungit ka pa. Napakaswerte mo nga dahil meron kang napakabait na asawa. At swerte rin ako dahil may bayaw ako napakagalante sa akin. Sabi naman ni Joseph. Hayaan mo na mahal. Minsan lang kami magkita ni kuya mo Sige na, magbihis ka na. Ipapainit ko lang ang sinigang na baboy para makakain ka na agad. Gusto mo ba ng sausawan na patis, sili at kalamansi? Oo mahal, gusto ko yun. Tsaka, pahingi ako niyang pulutan yun na sisig. Gusto ko rin yan Okay, sige. Magbihis ka na at ihahanda ako ng pagkain mo. Wika pa ni Joseph, sabay hinalikan sa noo ang asawa. Nagpatuloy naman sa pagkanta si Roy. Matapos makakain, ay sinabi ni Jamie, Mahal, ikaw na bahala kay kuya ha. Magpapahinga na ako ng maaga dahil maaga uli ang pasok ko bukas. May inventory kami kaya maaga dapat pumasok. Okay, sige mahal. Matulog ka na. Good night. Sagot naman ni Joseph. Nagpatuloy sa pag-iinuman ang magbayaw. Sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Sabi ni Roy, Bayaw, may nakita akong club along Harrison Street. Papunta ng Libertad. Punta tayo doon. Ha? Sigurado ka? Huwag na kaya. Lasing na tayo Next time na lang siguro. Ano ka ba bayaw? Wala nang next time. Uuwi na rin ako bukas ng Lucena. Pagkatapos namin magkita nung chatmate ko na si Sabrina. Sige na bayaw, pagbigyan mo na ako. Sige na nga, basta huwag kang gagawa ng gulo roon ha. Manonood lang tayo ng show, tapos uuwi na rin tayo ng maaga. Oo sige, sigurado yan. patungo na sila sa isang bar na may sumasayaw sa gitna na tanging sapatos lang ang suot. Todo hiyaw at palakpak si Roy sa nakikita. Samantalang si Joseph ay tila hindi makatingin ng diretso sa entablado. Hiyang-hiya siya na naroon pa sila sa gitna at malapit sa entablado. Noong matapos ang show, ay lumapit sa kanila ang manager ng establishment. Isa yung magandang babae. Sir, baka gusto niyo pong i-table yung star of the night namin. Available siya ngayon. Baka trip niyong dalhin sa VIP. 8K lang, all in na yon, pwede lahat. May kasama na rin drinks at pulutan.
Agad na patingin si Roy kay Joseph. Umiling-iling naman si Joseph. Sige na bayaw, babayaran kita kapag nakaipon ako. Bumuntong hininga si Joseph at tumango. Agad silang niresubuhan at pinagbayad. Tara na mga sir, on this way po. Siya nga pala mga sir, isa lang ang pwedeng gumamit sa babae namin. Ikaw sir, pumili ka na lang para sa'yo. Wika ng manager kay Joseph. Sabi naman ni Joseph, Hindi na. Ayos lang ako. Si bayaw ko lang ang mag-aasikaso roon. Ako na ang bahala sa beer at pulutan. okay, sige po. Dinala na nga sila sa isang private room. Pagkapasok lang roon, ay kaunting kwentuhan lang ni Roy at noong magandang dilag sa kanilang binayaran, ay agad nang nagkaroon ng milagro. Si Joseph naman ay humarap na lang sa videoke sa loob ng room at nagsimulang kumanta ng love song habang umaatikabong aksyon ang nangyayari sa kanyang kaliwang bahagi. Halos mag-uumaga na noong makauwi ang dalawa. Pagkahiga nga lang ni Joseph ay gumising na rin si Jamie para maghanda sa pagpasok sa trabaho. Kinabukasan ng tanghali, matapos magtanghalian ay umalis ng bahay si Roy. Makikipagkita na raw ito sa babaeng nagngangalang Sabrina na kanyang chatmate. Hindi na rin yon bumalik sa kanila dahil agad na rin umuwi ng Lucena pagkatapos. Ilang buwan lang ang lumipas ay nabalitaan na lang ni Joseph mula kay Jamie na nagsama na nga sina Joseph at yung dalagang nagngangalang Sabrina. Sabi naman ni Joseph, Mahal, ilang taon lang ang babae. Masyado yatang madaling nabola ng kuya mo. "Hay, naku, 19 years old nga lang daw yung babae. Akala siguro ng babae mayaman si kuya dahil maganda ang bahay namin. Kaso ngayon, pinagbukod sila ni mama ng bahay para matuto si kuya maghanap buhay. Kaya siguradong nangangapayon ngayon si kuya." Sabi naman ni Joseph, Kawawa lang din ang babae. Dahil kaya nga pumatol sa lalaking 10 taon ang tanda sa kanya. Dahil umaasang mabibigyan ng magandang buhay. Tapos, kalbaryo lang pala ang sasapitin. Kasual na kwentuhan pa nilang mag-asawa habang magkatabi sa higaan at nagpapaantok. Lumipas ang 1 taon. Pagka-uwi ni Jamie sa bahay, ay kinausap niya si Joseph. "Mahal, luluwas daw sila kuya rito kasama si Sabrina. Mag-a-apply raw si Sabrina ng trabaho sa abroad bilang domestic helper. Baka abutin sila ng 1 linggo o higit pa kasi magpa-process pa sila ng application eh." Sabi naman ni Joseph, Bakit? May choice ba ako umayaw? Magagalit naman sa atin si mama mo kapag hindi natin tinulungan si kuya mo. Kaya, sige na lang, tulungan na natin. Kaysa sa umasa pa palagi sa atin ang tulong. "Thanks hon ha, napaka-understanding mo na nga sa akin. Pati pa ang pamilya ko ay pinapakisamahan mo ng mabuti." Masayang wika pa ni Jamie. Makalipas ang 1 linggo, ay dumating na ang dalawa. Bayaw, long time no see ah. Kumusta rito? Ganun pa rin naman. Wow, may bago kang TV, tsaka speaker. JBL pang speaker mo ah. Mahal to ah. Ay, pwede namang pag-ipunan pa unti-unti kung gusto talaga. Sagot naman ni Joseph. Siya nga pala bayaw, ito si Sabrina, asawa ko. Bali, bilas mo na siya. Hi bilas. Tipid na bati pa ni Joseph sa magandang dilag at iniabot ang kamay para makipagmano. "Hello Kuya Joseph, halos kilalang kilala na po kita dahil sa mga kwento nitong si Roy. Parang wala nang ibang pinagmamalaki sa akin kundi ang mabait, masipag at galante niyang bayaw." Naku, hindi naman.
Napapainom ko lang siya ng marami, kaya mabait na agad ang tingin sa akin. Tumatawang wika pa ni Joseph. Sabi naman ni Roy, Oh, di ba? Sinabi ko na sa'yo dati pa, na kapag pinuri mo yan, ay itatanggi niya ang mga kabutihang ginagawa niya. Masyado kasi yung humble. sabi naman ni Joseph. Tama na yan. Tara na sa kusina, magtanghalian na kayo. Bumili ako ng bulalo ng baka para sa tanghalian. Sabi naman ng dilag. Kuya Joseph, si Ate Jamie, nasaan po? Nasa trabaho pa. Nag-duty ng half day. Mga pasado alauna ay narito na yun. Agad na ngang nagsikain ang mag-asawang dumating. Samantala si Joseph ay hindi na muna sumabay. Hihintayin niya na lang muna na dumating ang kanyang asawa para may kasabay itong kumain. Habang nasa sala si Joseph ay hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa babaeng si Sabrina. Paano ba naman kasi? Napakaganda nito at may magandang hubog ng katawan. Hindi naman katangkaran ang dilag. Mga nasa 5'4" lang ang tangkad. Cute ang mukha, maliit ang bewang at gifted ito sa bagay na yon. Nakakaramdam tuloy ng kakaibang pagkaalinsangan si Joseph at napalunok ng laway. Naramdaman niya rin na may nabuhay na bahagi sa kanyang katawan. Makailang beses na rin na napapalingon sa kanya ang dilag at matimis na ngumingiti. Kaya mas lalong nagiinit si Joseph. Ang ginawa niya ay lumabas na muna ng bahay at bumili ng 4 na bote ng tig 1 liter ng Red Horse. Naisip niyang maghahanap na naman ng alak ang bayaw niya. Pero minabuti niyang Red Horse na lang muna para makainom rin ang dilag. Pati na rin ang asawa niya si Jamie. Pagkabalik niya galing sa labas ay tapos nang kumain ng dalawa. Uy, sarap niyan bayaw ah. Mukhang nagyayelo pa sa sobrang lamig. Oo, naka-freezer kasi ang binakuha ko para sobrang lamig talaga. Sabi naman ni Sabrina. Wow, gusto ko rin yan, kuya. Ha, talaga ba? Actually, iinom rin si Ate Jamie mo. Kaya Red Horse ang binili ko. Nasaan po siya? Papauwi na. Baka nasa tricycle na yun. Ilang saglit pa ng kanilang pag-uusap ay narinig nilang bumakas na ang gate. Hi, Ate Jamie. Pati pa ni Sabrina. Hello? You must be Sabrina? Opo, ate. Napakabata mo pa nga talaga. Hindi naman po, te. 20 na po ako. Mag-21 na. Ah, okay. Maiksing sagot pa ni Jamie. Samantala, sa isipan nito ay talagang nababataan siya sa dilag dahil maliban sa 20 pa nga lang iyon, babyface pa at malambing ang boses. Matapos makakain ni na Joseph at asawang si Jamie, ay nagpahinga muna ng 1 oras si Jamie saka naligo. Si Joseph naman at Roy ay abala sa kusina. Nagluluto ng sisig at french fries para sa kanilang pulutan. Bandang 5:00 ay nakaset up na ang lahat. Nagsimula na nga silang mag-inuman at magkantahan. Masaya sila sa inuman, pero si Roy ay panay ang bulong kay Joseph. Ano ba yaw? Balikan ba natin yung bar na pinuntahan natin noong nakaraan? Ang lupit ng performance dun eh. Yung tipong hinding-hindi mo talaga makakalimutan at babalik-balikan. Sabi naman ni Joseph. Naku, wag ngayon bayaw. Narito ang asawa mo oh. Narito rin si Mrs. Pareho tayong mahihirapan makatakas. Panay pa rin ang pangungulit ni Roy, pero panay lang din ang pagtanggi ni Joseph. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay nagsipasok na sila sa kanya-kanyang silid.
Kinabukasan, araw iyon ng linggo. Pasado 9:00 ay umalis si Roy at Sabrina. Maglalakad-lakad lang daw sa palengke ng Libertad. Bibili na rin ng ilang mga kailangan ng dilag. Tumango lang sina Joseph at Jamie. Matapos mag-almusal ay naglaba si Joseph ng mga damit. Samantalang si Jamie naman ay muling natulog. Kulang pa raw ito sa pahinga. Pagka-uwi ng dalawa ay maraming mga pinamili. Mga prutas rin dala. Tapos, noong kinagabihan ay nagluto ng maha blanca ang dilag. Hinayaan lang din ni Joseph dahil sila naman ang namili ng ingredients. Habang nakatambay sa may sala, ay sinabi ni Roy, Bayaw, pwede bang samahan mo si Sabrina bukas? Pupunta kasi siya ng Pedro Hill. Naroon ang agency na a-applyan niya ng trabaho papa-abroad. Sabi naman ni Joseph. Bakit siya lang? Hindi mo ba sasamahan? Hindi na, Bayaw. Wala akong tiyaga maghintay sa mga ganoon eh. Tsaka, mabilis lang kapag ikaw ang kasama dahil nakamotor ka naman. Idaan mo na lang siya roon bago ka pumasok ng trabaho. Okay, sige. Walang problema. Kinabukasan, naunang umalis ng bahay si Jamie para pumasok ng trabaho. Sunod naman na umalis ay si Joseph, habang nakabakride sa kanya si Sabrina. Hindi lang umiimik si Joseph habang nasa biyahe sila dahil inoobserbahan niya ang mga kaganapan sa dalawa nilang bisita. Noong makarating sila ng Pedro Hill ay sinabi ni Joseph, Paano? Maiwan na kita rito. I-text o tawagan mo na lang ako kapag tapos ka na rito. Pwede naman kitang daanan rito at ihatid sa bahay kahit hindi pa oras ng uwi ko. Dahil dito lang naman sa Manila area ang ruta ko. Kaya pwede kitang maihatid saglit. Okay po Kuya Joseph, salamat. Agad nang umalis si Joseph at pumasok na sa trabaho. Kinahapunan ay saktong malapit nang matapos ang duty niya ay nag-text na rin si Sabrina na magpapasundo na kaya magkasabay na rin silang umuwi. Pagkarating sa bahay ay nagulat si Joseph dahil bakit wala pa si Roy. Sabrina, si Roy, nasaan? May sinabi ba siyang lakad sa'yo? Oo kuya, ang sabi niya baka raw umalis siya, may mga kaibigan raw siya dati sa Lucena na nasa Tondo na nakatira ngayon. Papasyalan niya raw. Ah, kaya pala. Naisip ni Joseph na mukhang malululong na naman sa barkada si Roy dahil may mga katropa pala ito sa Manila. Ilang linggo ang nakalipas. Na-process na ang mga documents ni Sabrina. Nakapag-training na rin ito. Kaya ibig sabihin ay malapit nang umalis papuntang abroad. Isang gabi noon, hindi na naman umuwi sa bahay si Roy. Sabi ni Joseph, Sabrina, hindi mo ba nasasabihan niyang si Roy? Palagi na lang nasa barkada niya eh. Baka mapahamak yan dito. Panay pa naman ang inom. Sinasabihan ko naman kuya pero matapang siya masyado. Hindi raw siya pwedeng manduhan ng kahit na sino. Ay, akala ko talaga nagbago na yung si Bayaw. Ganun pa rin pala talaga. Oo nga po kuya. Kaya nga po naiinggit ako kay Ate Jamie. Napakabait mo na. Responsable pa. Ano ka ba? Ngayon lang yan ganyan si Bayaw. Magbabago rin yan kapag nagkaedad na. Ha? Kailan pa po yun? Mahigit 30 na siya. Hindi pa ba yun panahon para maging mature? Naku Sabrina, hindi ko masasagot yung tanong mo. Pag-usapan nyo na lang ni Bayaw. Problemang mag-asawa na yan eh. Isang gabi, naririnig ni Joseph na matindi ang pag-aaway ni Roy at Sabrina. Mukhang nagsasakitan na nga ang dalawa. Pero wala naman siyang magawa dahil nasa loob ng kwarto. Kaya hinayaan niya na lang. Basta narinig niya na lang na sinabi ni Roy,
Buwisit na buhay to. Makaalis na nga. Wiki noon at umalis ng bahay. Kinabukasan, paalis na si Joseph nang makita niyang nakatunganga lang si Sabrina sa may sala. Nakadigo na ito pero hindi nagbihis ng pang-alis. Oh, Sabrina, hindi ka ba magre-report sa agency nyo ngayon? Hindi na siguro, kuya. Wala na ring silbi lahat ng pinaghirapan ko. Ha? Sayang naman. Tapos ka na nagpakahirap sa training at paglalakad ng mga papeles. Tapos ngayon ka patuloy aatras. Nagsimulang manggilid ang luhad ng dilag habang nagkukwento. Ganito kasi yan, kuya. Noong lumuwas kami rito, ay wala kaming kapera-pera. Pero meron akong makapal na chain bracelet. Naisip kong insanla para may magamit akong pera pang process ng application. Sigurado akong may matitira pa kaunti bago ako umalis. Tapos ngayon nga na ready na ang lahat para umalis ako, ay babayaran sa agency na 10K. Kaya tinignan ko ang lagayan ng pera para ay handa ang pambayad ko sa agency. Nagulat ako noong makitang 2K na lang ang natira. 30K po, kuya, ang napagsanlaan ko ng bracelet. Sa 2 buwan namin pananatili rito ay wala pa namang 5K ang nababawas dahil kayo naman ang sumasagot na lahat ng gastos namin sa pagkain. Kaya ini-expect ko na mga nasa 25 ka pa ang natitira sa pera. Yun ang dahilan kaya ako inaway kagabi si Roy. Noong una kasi ay ayaw umamin. Hindi niya raw alam kung sino ang kumuha. Sabi ko naman na sino ang ibang kukuha. Alangan naman kayo ni Ate Jamie. Ang lakas nga ng income nyo at kayo ang sumasagot ng lahat ng gastusin namin. Kaya imposibleng pagnakawan nyo kami. Kaya ayun, napaamin ko naman. Nahihiya raw siya na walang ambag kapag nagbibihaw sila ng mga kaibigan niya. Kaya palagi siyang kumukuha sa pera ko. Isa lang ang ibig sabihin nito, Kuya Joseph. Hindi na ako makakaalis pa papuntang abroad. Ano gagawin ko, kuya? Wala naman akong ibang makukuhanan ng pera. Sige, ganito na lang. Papahiramin kita ng pera. Sabihin mo rin kay Roy na nangutang ka sa akin para mahiya. Pero wag mo nang bayaran. Tulong ko na sa'yo yun. Naku kuya, nakakahiya naman. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Tapos bibigyan mo pa ako ng pera pambayad? Ano ka ba? Bilog ang mundo. Malay mo, ikaw ang gipit ngayon. Paano sa mga susunod na panahon kung ako naman ang magipit? Mas mabuti nang matulungan kita ngayon para pagdating ng araw na ako naman ang nagipit at ikaw ang maunlad, ay hindi ako mahihiyang lumapit sa iyo upang humingi ng tulong. Napakabait mo talaga, kuya. Hindi ko alam kung paano kita magagantihan. Wika pa ng dalaga, sabay yakap kay Joseph. Malugod naman iyong tinanggap ni Joseph dahil alam niyang nagpapasalamat lang ang talaga. Sige na, magbihis ka na at aalis na tayo. Dadaan pa tayo ng ATM machine. Magwi-withdraw ako ng ibibigay ko sa iyo. Sige po kuya, saglit lang. Wika pa ng dilag at nagmamadaling nagpunta sa silid upang magbihis. Noong nakabihis ay umalis na rin sila agad ni Joseph. Matapos mapahiram ng pera ay iniwan na yon ni Joseph sa agency niya. Saka naman siya pumasok sa trabaho. Makalipas ang 1 linggo ay umalis na nga si Sabrina ng Pilipinas. Magkasama si Roy at Joseph na naghatid sa airport. Pagka-uwi ng bahay ay agad nagpaalam si Roy na aalis. Bayaw, maiwan muna kita. Inimbitahan ako ng isang katropa. Inuman raw at maraming bebot na kasama. Huwag niyo na ako hintayin ha.
Dahil baka bukas pa ang uwi ko. Magpapakasasa ako sa kaligayahan ngayon dahil wala ang asungot na panay ang saway sa mga lakad ko. Hindi makaintindi na importante rin sa akin ang mga kaibigan ko. Kaya hindi pwedeng tumanggi ako sa mga paanyaya nila. Lalo at matagal kaming nagkalayo-layo mula noong magpunta sila rito sa Maynila. Wika pa ni Roy at agad nang umalis. Noong dumating si Jamie, ay kinausap ito ni Joseph. Mahal, mukhang kailangan mo nang pauwiin ng probinsya niyo yan si Roy. Masyado nang umaabuso eh. Palaging umaalis ng gabi para makipag-inuman sa mga barkada niya. Kapag yan nasaksak o napatrobol, siguradong kargo natin yan. Hindi pa naman nakikinig kapag pinapayuhan ko. Sige mahal, bukas na bukas ay palalayasin ko na yun rito. Wika ni Jamie. Kinabukasan, araw ng linggo, halos mag-aalas 10 na noong magising si Roy. Pagkalapit sa kusina, ay naghanap ng pagkain. Ano to? Bakit walang pagkain? Anong ipapalaman ko rito sa pandesal? Daliri ko? Wika pa noon na medyo mataas ang boses. Napasabi na lang si Joseph na nabigla sa inasta ng bayaw. Pasensya ka na bayaw. Naubusan ng itlog at hotdog eh. Hindi pa nakakapag-grocery. Margarine lang ang ipinalaman namin dyan noong nag-almusal kami. Ano ba yan? Kakabagan ako niyan eh. Doon na sumagot si Jamie. Alam mo kuya, wala ka nang ambag rito sa pamamahay namin. Pabigat ka pa. Kung makapagsalita ka kay Joseph ng ganyan, ay parang nag-aabot ka ng pambili ng pagkain. Ni minsan ba ay nasubukan mong bumuli ng kahit 5 kilong bigas? Hindi, di ba? Puro gimmick at pag-iinom lang ang ginagawa mo. Hindi ka namin kailangan dito, kuya. Umuwi ka na sa atin. Mas kailangan ka roon nila mama. Matanda na si papa. Huwag mo nang iasa sa kanya ang pag-aasikaso ng bukid natin. Tumulong ka naman. Hindi yung puro ka pabigat. Nagpanting naman ang tenga ni Roy sa narinig na sinabi ng kapatid. Agad niyong bumaling habang nakataas ang kamay na tila sasampalin ng kapatid. Nakatayo lang sa isang tabi si Joseph at sinabing, Sige, subukan mo bayaw. Hindi kita papalabasin rito ng buhay. mahina pero may diin na pagkakasabi. Parehong napalingon sina Jamie at Roy kay Joseph. Nakita nilang kakaiba ang aura noon. Hindi ito ang Joseph na kilala nila na panay lang ang ngiti. Kahit asarin o insultuhin ay hindi lang gaganti ng pang-aasar at mananahimik na lang. Sa pagkakataong ito ay madilim ang tingin nito sa paligid. Nanayo ang balahibo ng magkapatid sa nakitang asta ni Joseph. Sabi na lang ni Roy, Sige bayaw. Pasensya na. Aalis rin ako agad ngayon. Maliligo lang pala ako. wika noon at dali-daling naligo. At pagkalipas lang ng 10 minuto, ay nagmamadali ng lumabas ng gate at umalis. Si Jamie naman ay nakatingin lang kay Joseph. Nakatanaw lang siya habang nakaupo sa sofa. Sabi naman ni Joseph, Hindi mo kailangan matakot sa akin. Kusang lalabas ang hindi magandang bahagi ng aking pagkatao kapag mayroong banta sa mga taong mahal ko. Sige na, magpahinga ka na sa kwarto. Maglilinis pa ako ng bahay. wika ni Joseph. Napatango naman si Jamie at tahimik na pumasok sa silid. Kinagabihan ay tumawag si Jamie sa kanyang ina na naroon sa Lucena. Ang sabi nga noon na dumating na raw si Roy at tahimik lang iyon hanggang sa gumabi. Ikinuwento naman ni Jamie ang dahilan kung bakit nila kailangang pauwiin ng Lucena si Roy. Lumipas ang 2 taon. Nakatanggap ng chat si Joseph mula kay Sabrina. Kuya Joseph, favor naman. Sunduin mo ako sa airport.
Sa makalawa, uuwi ako ng Pinas at gusto kong ikaw ang una kong makita. Ha? Bakit naman? Si Roy ba? Hindi mo papapuntahin ng Maynila? Para siya ang susundo sa'yo? Pwede ko pa rin naman siyang samahan. Naku, ayoko nang makita yun, kuya. Pwede bang wag mo na rin ipaalam kahit kanino na papauwi na ako? Okay, sige. Sabi mo eh. Sumapit ang araw ng pagdating ni Sabrina sa Pilipinas. Umaga noon, nagulat si Joseph noong makitang lumabas ng silid si Jamie na may dalang maliit na traveling bag. Sabi pa ni Joseph, Oh, maglalayas ka na? Hindi mo man lang sinabi ng maaga para natulungan kita mag-impake. tumatawang wika pa nito. Sira, hindi no? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo na 1 week ako sa branch namin sa Pangasinan para mag-train ng mga newly hired staff namin doon? Ha? Ngayon na yun? Oo kaya, Hala, sorry mahal. Hindi kita na ipagluto ng ibabaon mo. halas siya. Parang sa gubat ang punta ko na kailangan ng baon. Hello, uso na po ang fast food sa syudad at kahit saang lugar pwede akong makakain kahit saan. Sige na Han, alis na ako bago pa maabutan ng traffic. Wika pa ni Jamie at umalis na agad ng bahay. Kinagabihan, pasado 7:00 ay naroon na sa airport si Joseph nakaabang. Nang makita niya si Sabrina ay nagulat siya. Mas lalo itong gumanda at pumuti. Parang fresh na fresh ang aura nito. Pagkalapit noon ay agad na yumakap sa kanya na ikinagulat ni Joseph. Kuya, si Ate Jamie nasaan? Ah, nasa Pangasinan. Naka-assign roon ng 1 week. Wow, talaga? Kuya, pwede mo bang samahan muna ako ngayong gabi? Gusto kong magpahinga sa lugar na malamig at may malambot na higaan. Ayaw mo ba na sa bahay na lang? Wag muna doon, kuya. Gusto ko munang mag-relax. Ayos lang ba kung magpasama ako sa'yo? Wika pa ng dalaga na namumungay ang mga mata na nakatingin kay Joseph. Unti-unting nakukuha ni Joseph ang nais ipahiwating ng dilag, kaya pumayag na rin siya. Pagkarating sa loob ng pribadong silid, ay umorder agad ang dalaga ng mga pagkaing hindi niya natikman abroad. Sinigang na baboy at barbecue ang inorder nito. Nag-order na rin ng 10 pirasong beer in can. Matapos makakain, ay nagkwentuhan sila ng mga naging karanasan ni Sabrina abroad. Hanggang sa maubos na nila ang kanilang iniinom na alak. Nagtungo ang dilag sa banyo at noong lumabas ay nakatapis na lang ng tuwalya. Agad yung lumapit kay Joseph at umupo ng paharap sa mga hita. Oh, anong ginagawa mo? Tanong ni Joseph. Huwag ka nang magpakipot, kuya. Unang araw ko pa lang sa bahay mo ay nakikita ko na agad ang pagnanasa mo sa akin. Masyado ka lang mabait kaya hindi mahahalata ang interest mo sa akin o talagang malakas ka lang magpigil. Huwag kang mag-alala, kuya. Wala kang magiging pananagutan after nito. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Siguro naman hindi mo ko pandidirihan. 2 taon akong hindi nakatikim ng bagay na yon. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi na rin ako babalik kay Roy. Sayang ang 2 taong pinaghirapan ko kung babalik pa ako sa kanya. Siguradong iwawaldas niya lang ang pera ko hanggang sa maubos. Tapos babalik na naman ako sa abroad para magpakaalila uli sa mga dayuhan. Natuto na ako, kuya. Hindi pagmamahal ang nararamdaman ni Roy. At wala akong mapapala sa kanya. Nagising ako sa katotohanan. Kaya hindi na ako magpapauto pang muli.
Kaya enjoyin mo na kuya habang kasama mo pa ako dahil after nito ay hindi mo na ako uli makikita pa. Hindi na sumagot pa si Joseph at tinawid ang mga distansya ng kanilang mga labi at sinimulan ang bagay na matagal na niyang pangarap gawin sa dalaga. Walang pagpipigil at walang pagdadahan-dahan. Yun din kasi ang bili ng dalaga na gawin niya, kaya naman inabot sila ng 1 oras bago nakarating sa dulo na hinahangad. Saglit silang nagpahinga habang nagkukwentuhan. Saka muling inulit na naman ang bagay na yon hanggang sa sumapit ang madaling araw. Nanatili ng 3 araw sa silid na yon si Sabrina. Si Joseph naman ay pumasok pa rin sa trabaho. Pero pagka-uwi ay diretso na rin sa tinutuluyan ng dilag. Magpapakapagod at magpapakapuyat. Talagang sinulit nila ang bawat oras at araw na meron para sa kanilang dalawa. Sumapit ang ika-4 na araw, lumabas na ng silid na yon si Sabrina. Isinakay na lang siya ni Joseph sa isang taxi. Hindi rin sinabi kung saan siya pupunta. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ni Joseph habang tinatanaw ang papalayong taxi. Masaya dahil alam niyang malaya na ang dalaga sa kanyang bayaw na immature at walang pagsaseryoso sa buhay. Malungkot naman dahil hindi niya ito makakasama o matitikman pang muli. Magiging isa na lamang alaala ng masarap na pinagsamahan nila ng kanyang bilas na si Sabrina. Wakas. Ayun, my loves. Dito na po nagtatapos ang kwento ng kakaibang karanasan ni Joseph sa piling ng kanyang bilas na si Sabrina. Sana'y inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral ang kwento. Bago matapos ang videong ito, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong ia-upload ko rito. Salamat my loves ha! See you in the next story. Bye-bye and take care!